Isang batang babae, nagbibisikleta sa isang tahimik na hapon hanggang may lumapit na estranghero at humingi ng tulong. Ilang minuto lang, nagbago ang lahat. Disyembre 1987, sa mapayapang lugar ng Noosa, Australia. Isang lugar na kilala sa katahimikan, kung saan ang mga bata ay malayang nakakalaro sa labas. Sa araw na iyon, si Sian Kingi, 12 taong gulang, ay nagbibisikleta malapit sa Pinaru Park. Isang normal na hapon, walang anumang sinyalis na may masamang mangyayari. Habang siya ay naglalakbay sa pamilyar na daan, may isang babae ang lumapit sa kanya. Ang babae ay kalmado. Hindi nakakatakot ang itsura. Tila isang ordinaryong tao na nangangailangan ng tulong. Sinabi nito na nawawala ang kanyang alagang aso, isang poodle, at nakiusap kay Sian na samahan siyang maghanap. Para sa isang batang may mabuting puso, natural lang ang tumulong, walang dahilan para magduda. Walang palatandaan ng panganib. Ngunit habang papalapit sila sa isang masukal na bahagi ng lugar, doon nagsimulang magbago ang lahat. Mula sa likuran, biglang may lalaking sumulpot. Walang babala, walang pagkakataong makatakas si Sian. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Sian ay pinigilan at isinakay sa isang sasakyan. Ang simpleng hapon ay napalitan ng takot at kawalan ng kontrol. Ang sasakyan ay mabilis na umalis sa lugar papalayo sa parke. Papalayo sa anumang pwedeng tumulong sa kanya. Dinala siya sa isang liblib na kagubatan sa Tinbirwa, isang lugar na tahimik, malayo at halos walang dumadaan. Doon, naganap ang isa sa mga pinakamasakit na pangyayari na yumanig sa buong komunidad. Pagkalipas ng ilang araw ng paghahanap, natagpuan ang kanyang katawan sa isang bahagi ng kagubatan. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding lungkot at galit, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong Noosa. Ang dalawang responsable ay sina Barry Watts at Valmay Beck. At kalaunan ay nahuli. Ang kanilang ginawa ay nagdulot ng takot at matinding pag-aalala sa publiko. Noong 1998, pareho silang hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas maraming tanong ang lumabas kaysa sagot. Pinaghihinalaan ng mga investigador na maaaring may kinalaman pa sila sa ibang hindi nalulutas na kaso. Mga kababaihan at kabataang bigla na lamang nawala. Si Barry Watts ay kalaunan inugnay din sa isa pang kaso, habang si Valmay Beck naman ay ilang beses na tumangging magbigay ng karagdagang impormasyon. Noong 2008, nagkaroon ng pagkakataon ang mga awtoridad na makuha ang katotohanan mula kay Beck. Habang siya ay nasa ospital at malubha ang kondisyon, umaasa sila na bago siya tuluyang pumanaw, magbubunyag siya ng mga lihim. Ngunit hindi iyon nangyari. Si Valmay Beck ay namatay nang hindi na muling nagkamalay. At ang mga sagot na matagal nang hinahanap ay tuluyan nang nawala. At hanggang ngayon, may mga bahagi ng kwento ni Sian Kingi na nananatiling hindi pa rin ganap na nauunawaan. Isang simpleng pagtulong ang naging simula ng isang trahedya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Sian, magtitiwala ka rin ba? Sa tingin mo, may iba pa bang sikreto ang hindi pa nabubunyag? I-comment mo ang iyong opinyon at mag-subscribe ka na din